This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanang kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. What if kinulong ka sa isang mansyon para sa isang eksperimento hanggang sa mabaliw ka at dito na namatay? Sa nakaarang parte ng storyang ito, maaalalang hinanap ni Erlinda ang kanyang anak na si Jeric para iligtas ito mula kay Don Avelino. Nagtakbo naman ang mag-ina. Pero sa kasamaang palad, namatay si Jeric sa isang aksidente habang isinasagawa ang pangingidnap sa mga bata na siyang iniutos ni Don Avelino. Ito ang naging kondisyon ni Don Avelino kay Jeric upang manatiling buhay ang kanyang inang si Erlinda. Ano na kaya ang mangyayari kay Erlinda ngayong wala na si Jeric? At ano na kaya ang kahihinatnan ng matandang si Don Avelino matapos ang mga pangyayaring ito? Ituloy natin ang part 3 ng storyang Sa Loob ng Puting Mansyon. Taon-taong binubuntis ni Don Avelino si Erlinda para lang masuplayan siya ng dugo nito. Iniinom niya ang dugo ng sarili niyang mga anak para lumakas ito at manatiling immortal. Pero dumating rin ang panahong hindi na maaaring magkaanak si Erlinda. Dahil sa pang-aabusong ito at pagkakabilanggo sa mansyon ng ilang taon, tuluyan nang nabaliw si Erlinda. Hindi na siya nagsasalita, kumakain, at lagi ng tulala. At sa mansyong ito, itinago ni Don Avelino si Erlinda. Sa laki ba naman ng mansyon, madali lang itong magagawa ni Don Avelino. At ngayong wala nang silbi sa kanya si Erlinda, regular na siyang kumukuha ng mga bagong kasambahay para maging kapalit nito na bagong magsusuplay sa kanya ng mga sanggol at dugo na kinakailangan niya. Sa isang tagong kwarto, sa napakalaking mansyon, namamalagi si Erlinda. Aakalain mong patay na ito, nakaratay sa kanyang kama. Pero ang hindi alam ng lahat, buhay na buhay ang isip nito. May taglay siyang kapangyarihang galing sa isang taong hindi niya inaakalang may malasakit pa rin pala sa kanya. Noong maaksidente si Jeric, isa sa mga nakasaksi nito ay ang karterong si Mang Rico. Siya ang tumulong na isugod sa ospital si Jeric. Agaw buhay dito ang bata. Pero gamit ang natitirang lakas niya, ikunento niya kay Mang Rico ang sinapit nilang mag-ina. Kinain ng matinding konsensya si Mang Rico dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ganito ang kalagayan ng bata at ng ina nito. Nananahimik ang pamilyang ito kahit mahirap ang buhay sa squatters area. Pero nagpagamit si Mang Rico sa kapangyarihan ni Don Avelino at nasilaw sa perang ipinangako nito. Kaya naman ngayon, nangako ito. Bago bawian ng buhay si Jeric, natutulungan niya si Erlindang makamit ang hustisyang nararapat dito. Ang hindi alam ng lahat, si Mang Rico ay isang salamangkero at mangkukulam. Ilang henerasyon na itong inililihim ng kanilang pamilya. Kaya ingat na ingat si Mang Rico sa paggamit nito. Pero ngayon, dumating na ang oras para pagbayaran niya ang kanyang pagkautang
at gamitin ang kanyang kapangyarihan para tumulong sa iba. Alam niyang nanganganib na ang buhay ni Erlinda. Hindi man niya ito kayang iligtas at mailabas mula sa mansyon, kaya naman niyang makontrol ang pag-iisip nito at bigyan ng kakaibang kapangyarihan. Hindi man makalabas ang katawan ni Erlinda sa 4 na sulok ng kwartong iyon, may kapangyarihan siyang makita at marinig ang mga nangyayari sa likod ng mga pader. Akala mo tulog lang siya, pero paghala-gala ito sa mansyon. Ang kanyang pangunahing layunin, ang patayin si Don Avelino. Patuloy naman si Don Avelino sa kanyang sikreto. Ang buntisin ang mga naloloko niyang mga housemaids at kunan ng dugo ang mga babies nito. Halos linggo-linggo ay may bagong set ng mga kasambahay na namamasukan sa kanya. Madali lang niya itong magagawa dahil pinapangakuan niya ang mga ito ng malaking sahod. At isa na rito si Julie. Nang linggong iyon, 4 silang baguhan ang namasukan. Unang araw ng pagpasok ni Julie sa napakalaking mansyon na ito. At nung tanghalian, nakakwentuhan niya ang katabi niyang kapwa kasambahay. Hala oy, grabe naman kalaki ang bahay na to. Hindi kaya mawala tayo dito? Nako, masasanay rin siguro tayo. Ako nga 2 linggo na rito pero naliligaw pa rin. Ano nga palang pangalan mo? Julie. Ikaw? Cheryl. Ilang taon ka na, Julie? 23. 2 linggo ka na pala rito. Kamusta naman? Hindi ko pa pala nakikita yung amo natin. Mabait ba? Si Don Avelino. Mukha naman siyang mabait. Pero matanda na. Buti naman, ang yaman-yaman niya talaga siguro. Biruin mo, ilan tayo ngayon dito? 1 dosena mahigit ba? Oo, ang dami nga natin. Ang sabi kasi, pinalitan daw nung nakarang buwan lahat ng kasambahay. May mga nahuli raw kasi na magnanakaw. Kaya ayun, damay-damay silang lahat. Ay, grabe naman. Ang laki na nga ng sahod natin dito. Hindi pa sila nakontento? Kaya nga ewan ko ba? O siya, tapos na akong kumain. Balik na ako ha. Tapusin pa namin kasi yung 2nd floor. Magkita na lang tayo mamaya sa quarters. O sige, mamaya na lang. Pagkatapos man ng halian, tinipon naman silang mga baguhan ng isang lalaki. Naka-uniforme din ito. Siguro assistant din ito ni Don Avelino, isip ni Julie. Magandang araw sa inyo. Ako si Edward, ang mayordomo ng mansyon na ito. Bali ako ang namamahala sa mga tauhan ni Don Avelino. Kayong mga kasambahay, hardinero, drivers, mga kusinera, security at iba pa. So, araw-araw akong nag-check kung nagagawa nyo ba ang trabaho nyo ng maayos at kung natatapos nyo ito sa oras. Hindi nyo ako kalaban ha? Baka iniisip nyo na taga-sita lang ako dito. Pero ang goal naman nating lahat ay ang panatiling maayos ang mansyon at si Don Avelino. Tama ba? At para magawa yon, may mga bagay tayong dapat sundin. Kaya makinig kayong mabuti. Hindi naman sa tinatakot ko kayo, pero siguro narinig nyo na pinapalitan lahat ng kasambahay nung nakaraan. Dahil nahuli silang nagnanakaw. Hindi natin hinahayaan yung mga ganito sa mansyong ito. Dapat pa nga ay magpasalamat tayo at binigyan tayo ng trabaho ni Don Avelino. Tama ba? Napakabait ni Don Avelino at hindi niya na sinumbong pa sa pulis ang mga nangyaring yon. Anyway, ito ang mga rules na kailangan nyong sundin sa mansyong ito. Makinig kayong mabuti ha. Pag may hindi maintindihan, magtanong lang. Okay? Inasa-isa ni Edward ang mga patakaran na dapat sundin sa mansyon. Napakarami nito, pero may iilan na tumatak kay Julie. Una ay ang paglabas nila sa quarters o sa kwarto nila. May oras lang ito. Dapat ay wala nang lumalabas sa kwarto mula 10:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga. Meron namang sariling CR at kusina ang quarters, kaya hindi ito dapat maging problema. Ikalawa naman,
May mga lugar rin silang bawal puntahan. Ang basement at ang west wing ng mansyon. Bago lang ang west wing na ito. Pero talaga namang hindi ka makakapasok rito dahil may sarili itong lagusan na may malaking pinto at palaging nakalock. Isa rin sa pinagtataka ni Julie ay napansin niyang walang bintan ang quarters nila. Naka-aircon naman sila. Pero sanay kasi si Julie sa probinsya na nagigising sa sinag ng araw tuwing umaga. Mukhang kakailanganin niyang mag-alarm dito para magising. Mahimbing na nakatulog si Julie ng gabing yon. Dahil rin siguro sa pagod sa biyahe niya papuntang Maynila. Pero batid sa kanyang kaalaman, habang nananaginip at humihilik ang mga kasama niya sa kwarto, ay may matang nakasilip sa isang butas sa pader. Kinabukasan, nakilala na ni Julie at ng mga kasabayan niya si Don Avelino. Alam niyang matanda na ito, pero hindi niya inaasahan na ganito na pala ito katanda dahil bukod sa naka-wheelchair ito, ay bitak-bitak ang balat nito pati na sa muka. Kinalabutan siya lalo nang magsalita ito. Magandang umaga. Kung hindi niyo pa ako kilala, ako si Don Avelino. Siguro naman ay nakausap na kayo ni Edward kahapon. Tama ba? Ang akin lang, basta sundin niyo lang ang mga patakaran sa bahay, ay magiging maayos ang relasyon natin. At pagkabanggit nito ay biglang tumingin si Don Avelino kay Julie. Tumitig muna ito ng ilang segundo at pagkatapos ay ngumiti. Umiwas naman ng tingin si Julie at sa halip ay tumingin na lang sa sapatos niya. Halatang hindi siya komportable. Pagkatapos magsalita nito ay may binulong ito kay Edward bago umalis. Isip ni Julie, nakakatakot naman ang matandang ito. Siguro iiwas na lang ako. At nung araw na yon, inikot muna niya ang mansyon para maging pamilyar siya sa mga kailangan niyang linisan. Pero habang nag-iikot, may narinig siyang iyak ng bata. At dahil napakahina lang nito, ang akala ni Julie ay guni-guni niya lang ito. Pero naulit ito. Hinanap niya kung nasaan ang gagaling ang iyak hanggang sa mapunta siya sa isang madilim na lugar. At sa lugar na ito ay may isang hagdan pababa. Ito na siguro yung basement, bulong niya sa sarili. Alam niyang kabilin-bilinan na bawal pumunta roon, pero parang may humihila sa kanya. Julie! Humakbang pababa ng hagdan si Julie. Pinapakinggang mabuti ang boses. Nang biglang may malamig na kamay na humawak sa braso niya. Hoy, Julie! Ano ka ba? Tara na! Umalis na tayo rito. Baka may makakita pa sa atin. Natauhan bigla si Julie. Ha? Shirley? Yawa. Okay ka lang? Gusto mong mawalan tayo ng trabaho? Pati ako madadamay pa sa'yo. Buti nakita kita agad, kundi, nako. Finish or not finished, pass your papers ka na talaga. Kasi, may narinig akong iyak eh. Una, bata. Mahina lang. Parang galing sa basement. Tapos naman, may hangin. Basta, hindi ko ma-explain. Ay, naku ka talaga. Mag-iwas-iwas ka na sa lugar na to ha. O tara na, kumain na tayo. Hindi gaano nakakain si Julie ng araw na yon. Hindi mawala sa isip niya ang mga narinig niya kanina. Pero nagpatuloy lang ito sa pagtatrabaho ng mga sumunod na araw. Ang hindi niya alam, may patuloy ring nagmamasid sa kanya. Isang bata. Sinusundan siya kahit saan siya magpunta. Sa kusina, kwarto, sa iba't ibang parte ng bahay. Gumagapang ito sa kisame. Minsan, pinagmamasdan naman siya mula sa mga maliliit na butas sa pader. Isang gabi, nagmamasid naman ito mula sa butas ng aircon vent sa kisame. Pinapanood nito si Julie na nakataklob ng kumot habang paikot-ikot ito sa kama. Hindi kasi ito mapakali. Naisip pa rin niya ang iyak ng bata at ang boses ng babae. Nang sa wakas, humiga si Julie sa kanyang likod. Tinanggal ang kanyang kumot at napatingin ng diretso sa kisame. Huminga siya ng malalim. At sa dilim, may maliit na puting bilog siyang nakikita mula sa butas ng aircon vent.
Hanggang sa mapansin niyang dalawa pala ito. Tapos nawala. Babalik. Mawawala. Tinitigan niya ito ng mabuti. At dito na siya biglang sumigaw. Dito na niya napagtanto na nakikipagtitigan pala siya sa isang pares ng mata. Pagkasigaw niya ay sumunod naman ng mabilis at maliliit na yapak ng mga bata na tumatakbo sa kisame. Nagising ang mga natutulog sa quarter sa pagsigaw ni Julie. Nilapitan siya ni Shirley at pinainom ng tubig para pakalmahin ito. Ikunento niya ang nakita niya. Pero hindi naniniwala sa kanya ang mga kasamahan niya at naiinis pa nga ang mga ito dahil nabulabog sila sa pagkakatulog. Mula noon, tinawag na nila si Juling Buang. Pero kinain rin nila ang sinabi nilang iyon. Dahil sa mga sumunod na linggo, may nangyari naman sa isa pa nilang kasamahan, si Cora. Kwento ni Cora, isang araw daw pagkatapos ng duty niya ay nauna na siyang pumunta sa quarters nila. 6:00 hanggang 3:00 kasi siya. Habang nag-aayos ang mga damit niya, ay may narinig naman siyang babaeng umiiyak. "Tulong, tulong," ang sabi nito. Ang akala niya, isa sa mga kasamahan nila. Pero pagbukas niya ng pinto, wala namang tao sa labas. Pumasok uli siya sa kwarto at mas luminaw ang iyak. Nanggagaling ito sa loob ng cabinet. Tumakbo palabas si Cora at nagtawag ng kasama. Pero pagpasok uli nila sa quarters, wala naman na silang narinig pa. May kwento rin si Eden. Naglilinis siya malapit sa West Wing. Nakabukas ang vacuum niya kaya napakaingay nito. Nang may marinig naman siyang batang tumatawa. Batang akala mong may kalaro. Pinatay niya ang vacuum niya para pakinggan kung saan ito nanggagaling. Pero biglang nawala ito. Nang buksan niya uli ang vacuum, may naaninag naman siyang batang tumatakbo galing sa isang kwarto. Ang sabi naman nito, "Umalis kayo rito." Isang araw, na-assign si Julie sa kusina at dining para ipaghanda si Don Avelino ng hapunan. Kahit ayaw niya, napilitan siya. Ang bilin sa kanila ay may mga nakapaketeng karne sa freezer para kay Don Avelino. Ito lang ang lulutuin nila at wala nang iba pa. May special diet raw kasi si Don Avelino at matanda na. Sa isip-isip ni Julie, iba talaga pag mayaman. May special diet pa. Nang ihatid nito ang nilutong pagkain kay Don Avelino, kapansin-pansing nag-iba rin ang itsura ni Don Avelino. Parang bumata ito at nagmukhang mabait. Ibang-iba kesa sa una niya itong nakita. Ngumiti ito sa kanya at kinausap siya ng matanda. Iya, anong ang pangalan mo? Julie po. Dapat Julie, lagi kang nakangiti. Sa ganda mong yan. Kamusta naman ang pagtatrabaho mo dito? Okay naman po Don Avelino. Mababait rin naman po yung kasama ko. Kaya lang ho, Kaya lang ano? kung okay lang po, may itatanong lang po ko sana sa inyo. Ang laki po kasi ng mansyon na to. Wala po bang multo rito? Multo? Iya, Maynila ito. Walang multo sa Maynila. Bakit? Paano mo naman nasabi na may multo? Minsan ho kasi, may naririnig kaming mga tawa o iyak. Minsan ng bata, minsan ng babae. Humihingi ng tulong. Kaya iniisip namin na baka minumulto itong... Biglang nabitawan ni Don Avelino ang hawak nitong kutsara. Sa bigat nito, malakas itong kumalampag sa sahig. Hinampas nito ang mesa at galit na sinabing, Umalis ka dito sa harap ko. Layas! Dali-daling umalis si Julie. Takot na takot. Tumakbo siya papunta sa kusina. Ngayon lang niya nakitang galit ang matanda. Parang nanlilisik ang mga mata nito. Nanginginig siya habang ikunukwento sa mga kasamahan niya ang nangyari. Nako, alam niyo, lalo tuloy akong napapaniwala na may kakaibang nangyayari dito sa mansyong ito, sabi ng isang kasambahay. Oo nga,
Bakit siya magagalit ng ganun, 'di ba? Sigurado ako may tinatago yang si Don Avelino. Sagot naman ng isa pang kasambahay. At dito na uli sila nagkwentuhan kung ano ang mga kakaibang nararanasan nila ng linggong yon. Nagulat nga sila na pare-pareho sila ng panaginip. Isang babae na binibisita sila gabi-gabi. Hindi naman ito nananakot pero lagi itong umiiyak at humihingi ng tulong. May napansin din si Julie. Teka, parang ilang araw ko nang hindi nakikita si Shirley. Ano nang nangyari doon? Nagkasakit ba siya? Sagot naman ni Eden. Ewan ko nga eh. Nakita ko kasi siya na kasama niya si Edward nung isang araw. Papunta sila sa West Wing. Tapos pagbalik ni Edward, mag-isa na lang siya. May sakit daw si Shirley kaya pinatingnan nila sa ospital. Ah, ganun ba? Parang okay naman siya nung huli kaming magkausap. Kamusta na kaya siya? Sana pwede nating bisitahin kung na-admit man siya sa ospital. At sa mga sumunod na araw, napansin nilang unti-unti silang nababawasan. Ang sabi ni Edward, yung iba daw nagpaalam umuwi ng probinsya. Kesyo may sakit ang magulang o hindi na kaya ang trabaho sa mansyon. Meron pang araw nakipagtanan at hindi na bumalik. At kung ano-ano pang mga dahilan. Nung una ay naniniwala sila Julie. Pero nang iilan na lang silang natitira, dito na siya nag-isip at kinabahan. Hindi kaya may tinatago itong si Edward? Sigurado siyang may kakaibang nangyayari sa mansyong ito. Dahil dito, gumawa sila ng plano. Ang isa-isahin ng bawat kwarto ng mansyon at hanapin ang kanilang mga kasamahan. Hindi pa nila saulado ang buong mansyon. May mga parte pa rin kasi nito na hindi pa nila napupuntahan. Kaya tuwing gabi, tumatakas sila at lumalabas ng quarters para maglibot-libot at buuin ang mapa ng mansyon. At gabi-gabi, unti-unti nila itong nabubuo na parang puzzle. Hanggang sa dumating ang araw na tanging ang basement at west wing na lang ang hindi pa nila napupuntahan. Nag-usap-usap sila. Si Julie ang naging leader ng grupo. Sa gabing iyon ay pupuntahan na nila ang basement. Nakalak ito pero madali naman nilang apat itong mabubuksan. At nang oras na ay isa-isa silang lumabas ng kwarto at nagtungo sa hagdan pababa ng basement. Nakakatakot rito, malamig at madilim. Nang makumpleto na silang apat ay binuksan na nila ito at hindi sila handa sa kanilang nakita. Hile-hilerang mga istante. At sa mga istanteng ito ay punong-puno naman ng mga garapon. Noong una ay hindi nila alam kung ano ba ang kanilang tinitingnan. Pero nang mapagtanto nilang ang laman ng mga garapon ay iba't ibang parte ng katawan ng mga sanggol, ay biglang napaatras sila. May iilan rin na buo na ang katawan ng sanggol na nasa malaking garapon. Nakalutang ang mga ito sa likidong hindi nila alam kung ano. May parte rin ng basement kung saan may mga chiller na puno ng bag ng dugo. Hile-hilera rin ito. Dahil sa takot, nagkukumahog na umalis ng basement ang apat at umakyat na muli. Lahat ay nanginginig. Hindi maintindihan kung ano ang kanilang mga nakita. Nagsalita si Eden. Ayoko na. Bumalik na tayo. Ano ba yung nakita natin? Sumang-ayon naman si Sarah. Nagsilita rin si Cora. Oo nga Julie, bumalik na tayo ng kwarto. Kaya pala pinagbawalan tayong pumunta ng basement. Kita mo naman kung anong tinatago doon. Ano ba kayo? Diba nagdesisyon na tayong aalamin natin kung ano-ano mga tinatago ng matanda rito? O ayan, nakita na natin. Pero kailangan pa rin nating tumuloy sa West Wing. Kailangan nating malaman kung ano pa ang mga tinatago roon. Hindi ba kayo nababahala at nag-aalala sa mga kasamahan nating isa-isang nawawala? Kaya nakumbinsi rin ni Julie ang tatlo na ipagpatuloy nila ang pagpunta sa West Wing. Bukod sa nakalak ang gate, ay nakalak rin ang malaki at mabigat na pinto rito. May mga dala silang mga gamit pang bukas nito na ipinuslit nila mula sa hardinero nung mag-day off ito. Kaya handa sila.
Sa dilim, dahan-dahan uli silang apat. Siniguradong walang makakarinig at makakakita sa kanila. Pero nagkamali sila. Dahil sa isang kwarto, biglang may narinig silang tinig ng isang babae. Tumigil sila sa paglalakad. "Huy, narinig niyo ba yun?" Tanong ni Eden. "Oo, saan galing yun?" Sagot naman ni Julie. Tinuro naman ni Cora gamit ang kanyang nguso ang isang kwartong bukas ng bahagya. Nagtaka naman sila dahil namarkahan na nila iyong kwartong iyon at wala namang kakaibang laman ito. Pero nagpasya silang lahat na pasukin at tingnan kung anong meron dito. At hindi sila handa sa kanilang nakita. Ang kwartong ito, madilim, marumi, maraming tambak na gamit. Pero may nakita rin silang mga platong pinagkainan, mga balat ng candy, at mga laruang pambata. Mga senyales na may naninirahan dito. Binuksan ni Cora ang flashlight niya at natamaan ng ilaw ang isang maliit na anyo. Nabitawan niya ang flashlight niya at napasigaw siya. Agad namang tinakpan ni Eden ang bibig ni Cora at sinabing huwag itong maingay. Kitang-kita ang takot sa mga mata ni Cora. At bumulong ito sa mga kasama. "Tiyanak yan! Umalis na tayo rito!" Pinulot uli ni Julie ang flashlight at muling pinailawan ang maliit na anyong ito. Nagtago ito sa likod ng mga tambak na gamit. Tanging mga mata lang ang nakikita. Tumaas ang mga balahibo ni Julie. Ito ang mga matang nakita niya noon na nakatitig sa kanya sa kisame. Pero kahit takot siya, unti-unti niyang nilapitan ito at nang nailawan na niya ito ng mabuti, ito ang nakita niya. Hindi ito tiyanak, kundi isang batang kakaiba ang hubog ng mukha at katawan. Hindi ito pantay at may mga bahagi na hindi umaayon sa karaniwang hugis. Tila hindi ito nabuo ng maayos, lalo na ang mukha nito. Parang pinagtagpi-tagpi. Napalunok si Julie. Pero lumuhod ito at kinausap ang bata. "Hello, anong pangalan mo?" Nag-alangan naman ang bata, pero sumagot ito ng mahina. Tommy po. "Hi Tommy, ako si Julie." Alam ko po. Kilala ko po kayong lahat. Nagulat si Julie, pero hindi niya ito pinahalata sa bata. "Ah, ganun ba? Bakit ka dito, Tommy? Ang dilim-dilim dito oh. Dito ka ba nakatira? Asan ang magulang mo?" At dito na nagkwento si Tommy sa kanila. Isa raw siya sa mga sanggol na hina-harvest ni Don Avelino. Nangunguha raw si Don Avelino ng mga babaeng bubuntisin niya. At pag nanganak na ito, ay kinukuha nito ang dugo ng sanggol. Iniinom nito ang dugo para manatiling umortal. Kapag hindi ito nakainom ng dugo, bumabalik ito sa tunay nitong edad. Ang totoong edad raw ni Don Avelino ay 283. Kaya pala iba ang itsura ni Don Avelino nung una niya itong makita nung baguhan pa lang siya, sabi ni Julie. Siguro ay hindi pa ito nakakainom ng dugo noon. Saan naman siya kumukuha ng mga babaeng bubuntisin niya? Tanong ni Eden. Nagkatinginan silang lahat. At dito na nila napagtagpi-tagpi ang lahat. Hindi nagnakaw ang mga kasambahay na nauna sa kanila kaya pinaglitan nila ito. Kundi ginamit ni Don Avelino ang mga ito para buntisin at makuha ang mga sanggol ng mga ito. At lalong hindi rin pinaalis ang mga babae kung hindi nakakulong sila sa west wing ng mansyon. At tayo ang mga naging kapalit ng mga naanakan niya. Malamang nasa west wing na rin ang mga kasamahan natin, sabi ni Cora. Ikaw Tommy, kung kinukuha ni Don Avelino ang dugo ng mga sanggol, paano ka nabuhay at nandirito ngayon? Tanong ni Julie. Sagot ni Tommy, ang akala raw ni Don Avelino ay na-harvest siya ng maayos. Ibig sabihin, nakuhanan at nasimot na ang dugo sa katawan nito. Pero ang hindi nito alam ay nabuhay ito. Nabuhay siya sa kagagawan ni Erlinda. Yun nga lang,
Hindi maayos na nabuo ang iba't ibang parte ng kanyang mukha at katawan. Kaya ganito ang kanyang itsura. Erlinda? Teka, pamilyar yung pangalan na yun. Parang lagi kong naririnig sa panaginip ko. Nanlaki ang mata ni Julie. Tama, siya nga yun. Di ba pare-pareho tayo ng panaginip lagi? Siya yung bumibisita sa atin at humihingi ng tulong. Kaya pala. Pinagpatuloy ni Tommy ang kwento niya. Mulat sa pool raw ay nagtago na ito sa iba't ibang parte ng mansyon. Sa mga kwartong hindi pinupuntahan, sa mga siwang sa pader, gumagapang rin siya sa kisame. Alam niya ang bawat sulok ng mansyon. Tinutulungan siya ni Erlinda. Ito ang nagturo sa kanya ng lahat ng kailangan niyang malaman. Pero si Erlinda raw, nasa sa isang kwarto lang ito. Hindi makalabas ang kanyang pisikal na katawan. Pero kaya nitong magpalutang-lutang at bumisita sa mga panaginip. Naging nanay na raw niya ito. Papaano natin siya matutulungan? Tanong ni Cora. Sagot naman ni Tommy, isa lang raw ang tanging kahilingan ni Erlinda. Ang pangunahing layunin niya na makapaghiganti kay Don Avelino sa pagkamatay ng anak niyang si Jeric, pati na sa pagpapahirap at pagpatay nito sa mga inanak niya at mga sanggol nito. Pero paano naman natin gagawin yun? Tanong ni Julie. Simple lang po. Nakita nyo naman yung bag na may dugo? Pati ang mga iba't ibang parte ng katawan ng mga babies? Noon kasi, dugo lang ang iniinom ni Don Apelino para mabuhay ito. Pero ngayon, pahina na siya. Kahit damihan pa niya ang pag-inom ng dugo, kaya kinailangan na niyang kumain ng mga sanggol para maging mas epektibo. Kayo naman ang mga naghahanda ng pagkain niya, di ba? Nanlaki ang mga mata nila. Ibig sabihin pala ay katawan ng mga bata ang iniluluto nila at inihahanda kay Don Avelino. Diyos ko, patawarin mo po kami. Hindi po namin alam na ganito palang nangyayari. Naiiyak na sinabi ni Eden. At kahit hinang-hina sila sa mga nalaman nila, ay nagsimula na silang gumawa muli ng plano. Alam nilang hindi magtatagal ay papalitan na sila ng bagong set ng mga kasambahay at sila naman ang ikukulong sa West Wing. Kaya bago pa mangyari ito, ay umaksyon sila kagad. Nang sumunod na umaga, hinainan si Don Avelino ng pagkain niya as usual. Salamat, Julie. Teka, huwag ka munang umalis at sama mo ko rito. Umupo ka riyan. Naku, hindi na po. Nakakahiya po, Don Avelino. Julie, hindi mo kailangang mahiya. Sige na, umupo ka riyan. Magkwentuhan tayo. Ay, sige ho. Umupo si Julie malapit kay Don Avelino. Isang silya lang ang pagitan. Tinatanong siya nito tungkol sa pamilya niya. Kung anong kinabubuhay nila sa probinsya, ilan silang magkakapatid at kung ano-ano pa. At mukhang tuwang-tuwa naman sa kanya ang matanda. Panay sulyap pa ito sa kanya. At dahil rito, gusto niyang si Julie na lagi ang naghahain sa kanya. Sinasamahan siya tuwing kumakain siya. Isang araw, pinapunta ito ni Don Avelino sa kwarto niya. Kinakabahan si Julie, kaya nagdala siya ng maliit na kutsilyo at itinago sa damit niya. Oh, Julie, pasok ka. Magandang hapon po, Don Avelino. Bakit po? Alam mo, Julie, medyo matagal na rin akong malungkot. Matagal nang patay ang asawa ko, si Erlinda. Kaya matagal na rin akong nalulungkot. At gusto kong sabihin na natutuwa ako at nandirito ka. May mga nakausap na ako ngayon at nakakwentuhan. Kaya eto, tanggapin mo. Iniabot ni Don Avelino kay Julie ang isang kwintas. Ang kwintas na ibinigay niya noon kay Erlinda noong dalaga pa ito at bagong naninilbihan kay Don Avelino. Naku, Don Avelino, kahit wag na po, sobra-sobra po ito. Hindi ko po ito matatanggap. Sige na,
Sa'yo na yan. Sige na, tanggapin mo na. Maraming salamat po. At mula nung araw na yon, madalas nang regaluhan ni Don Avelino si Julie ng kung ano-ano. Tulad noong naliligawan pa niya si Erlinda. Pinapaniwala rin naman ni Julie ang matanda na natutuwa ito. Hanggang sa nakuha na nito ang buong tiwala ng matanda sa kanya. Ang hindi alam ng matanda ay iniipon ni Julie ang lahat ng binibigay sa kanya ng matanda na mga mamahaling lumang gamit ni Erlinda. At dahil sa mga gamit na ito, unti-unting nagkakalakas si Erlinda para tuluyang magawa ang binabalak niya. Ang patayin ang matandang Avelino. Isang gabi, binisita silang apat ni Erlinda sa panaginip. Ito na ang tamang pagkakataon. Nakaipon na ako ng sapat na lakas para makapaghiganti kay Don Avelino. Maghanda na kayo at sundin niyo lang ang sinasabi ko. Nagising sila kinabukasan at naghanda para sa araw na iyon. Para kay Don Avelino, walang pinagkaiba ito mula sa mga ibang araw. Hahainan siya ng pagkain ni Julie at pagkatapos ay magkakwentuhan sila. Ang hindi niya alam ay ito na ang huling araw niya. Dito na matatapos ang 283 years niya sa mundo. Habang nanananghalian, nag-iba ang pakiramdam ni Don Avelino. Una ay biglang nanikip ang lalamunan niya. Sumunod naman ay ang paghinga niya. Sinubukan nitong humingi ng tulong kay Julie, pero nag-iba ang mata nito at tumawa lang ito. Avelino, ako ito si Erlinda. O baka nakakalimutan mo na ako? Ilang taon mo na kasi akong ikinulong at pinabayaan sa kwartong yon. Pagkatapos mamatay ng aking anak na dahil sa'yo, iniwan mo rin ako doon para mamatay. Habang ikaw, lumalaklak ng dugo ng mga sanggol na walang awa mong pinapatay. Para ano? Para madugtungan lang ng mga dugtungan ang nakakaawa mong buhay. Pero ngayon, dumating na ang panahon mo, Avelino. Nanumbalik sa sarili si Julie. Tuwang-tuwa habang pinapanood ang matandang mag-agaw buhay. Hirap na itong huminga dahil sa pangkukulam na ginawa ni Erlinda. Nilagyan nito ng lason ang tanging pagkain na nagbibigay buhay kay Avelino. At habang hinahabol nito ang hininga, tumutulo naman ang dugo mula sa kanyang tenga, ilong at mata hanggang sa binawian na ito ng buhay. Dilat ang mata, nakatitig kay Julie. Buti na lang, maganda ang huli mong view, Don Avelino. Tinawag na niya sina Cora, Eden at Sarah at isinagawa na ang susunod nilang plano. Pumunta sila sa West Wing at pinakawalan ang mga kasamahan nilang buhay pa. Nagiiyakan ang mga ito nang makalabas sa West Wing. Kinuha rin nila si Tommy at isinama sa pag-alis. Madali silang nakatakas lahat dahil pati ang mga bantay at security ay kinulam rin ni Erlinda. Teka Tommy, papaano pala si Erlinda? Isama na rin natin palabas ng katawan niya. Mama Julie, sabi ni Mama Erlinda, okay na raw siya. Matatahimik na rin siya dahil naisagawa ang tanging layunin niya. Sabi pala niya, maraming salamat raw sa iyo. Dahil sa tulong niyo ay nakalaya na raw ang kaluluwa niya. Kahit ganoon, may kurot pa ring naramdaman sa puso si Julie. Hindi niya maisip ang pinagdaanan ni Erlinda ng ilang taon. Pero masaya rin siyang makakalaya na ito ngayon. Bago lumabas ng gate, nilingon muli ni Julie ang napakalaking mansyon. Sa kanyang paningin, parang lalo pa itong lumaki. Parang nabuntis rin tulad ng mga babaeng naging bihag ng ilang taon. Parang nanganak ng mas maraming mga kwarto na para bang nilamon na ng mansyon ang mga ritual na araw-araw ay nagaganap rito. Ngumiti siya at sa huling pagkakataon ay nagpaalam kay Erlinda. Paalam Erlinda, salamat sa lahat.
The Pod Network Entertainment.